Interesado ka din pumunta dito sa Taiwan para magtrabaho bilang isang caretaker? Alam mo guys, ito para sa'yo to talaga. Para sa'yo to ang channel ko or ang ano ko talaga, YouTube channel ko kasi para ito sa mga OFW dito sa Taiwan na mga caretaker o nag-aalaga ng mga matanda. Sasabihin ko naman sa inyo ngayon is about sa mga pag-uugali ng mga matatanda dito na dapat iwasan nyo, lalo na kapag ano ba, nag-aalaga kayo, tapos kayo lang dalawa. Minsan kasi, hindi naman kasi lahat-lahat ng mga matatanda pareho ng ugali. May mga maswerte kasi talaga guys, as in may mga maswerte talaga ng mga caretaker dito na yung alaga nila is wala talagang problema, wala talagang tulog lang ng tulog, o yung pag napunta ka talaga sa mga alaga na ano ba, yung mga yung bedridden na, at as in, pag bedridden na kasi yung alaga mo, hindi na sila makagalaw, nakahiga na lang sila parate. So pag ganyan yung mga ang alaga mo, parang magaan lang siya kasi hindi naman yan magsasalita, hindi naman yan mag-ano, hindi naman yan gagalaw, hindi naman yan ganyan. Ano mo lang siya, alagaan mo lang siya dyan. Alagaan mo lang siya habang nakahiga siya, lilinisin mo lang siya, ganyan. May mga technique dyan para ganyan, para sa mga nag-aalaga ng mga bedridden eh. Pero hindi naman lahat ganyan yung maaabutan mo dito. May mga alagang matanda dito na malalakas pa guys. Pag ikaw ay nag-apply dyan sa Pilipinas, nalaman mo naman kung ano yung mga magiging trabaho mo dito, di ba? So, bago mo natin ipagpatuloy ang aking kwento, please naman guys, subscribe naman kayo sa YouTube channel ko. Please subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Hit notification bell para naman ma-notify ka sa aking mga new videos, sa aking mga new upload. Please. Sana naman, sana naman. So, sana, ngayon parang araw, may kwento pala ako sa inyo. Di ba nung nakaraan, pinakita ko sa inyo yung entrada talaga. Yung intro ng video ko is na galing kaming check up ni Lola. May kwento ako sa inyo. Hindi ko to kwento talaga sa iba kasi nakakahiya. Nahihiya ako ba? Nahiya ako kasi yung bago pa lang kasi ako dito, as in sa alaga ko. Ito pala yung bawal na gawin. Ano to? Parang, ano ko lang to sa inyo ba? Parang, baka kasi hindi nyo pa alam or baka ako lang yung hindi alam kaya napagalitan ako ng doktor. Hindi naman ako napagalitan, napagsabihan lang ako ng doktor guys kasi bawal pala yung ginawa ko. Nakakahiya siya as in talaga. Pero ikwento ko sa inyo para naman alam nyo, para maano nyo din ba, hindi din kayo matulad sa akin ba na mapagsabihan ng doktor kasi mali pala yung ginawa ko, ganyan. Yung ginawa ko kasi, alam nyo, yung lola ko, na ano sa ospital, na parang na-admit siya guys ba. 1 week lang yun, 1 week lang, bago pa lang ako dito sa alaga ako. Tapos, syempre, kasi ako, hindi pa ako makapagsalita guys ng maayos. Ng mga panahon na yun, okay naman kami ni Lola mag-usap naman ko. Pero dati talaga hindi ako lang nagsasalita. Parang nagsasalita man ako pero konti-konti lang kasi galing nga kasi ako sa kambal kong alaga na baby. Yung yung mga alaga ko kasing bata kasi dati, English kami ng English. English speaking yung English yung tinuturo ko kasi sa kanila, guys. Kaya always kami nagbabasa ng mga libro. Tapos lahat talaga, everyday, 24/7 talaga, nag-English ako sa mga alaga ako, siyempre. So, yung nangyari, hindi ako marunong mag-Chinese, hindi ako marunong mag-Mandarin, di ba? Kasi English ako ng English sa alaga ko. Sabi pa nga ng amo ko dati, ay ito talaga, totoo talaga to. Sabi ng amo ko lalaki, at sa amo ko dati, sa yung mga lola at lola ng mga alaga kong kambal dati guys ba, sabi nila sa akin, turuan ko daw yung mga alaga kong baby or yung mga bata na alaga ako na magsalita daw ng Philippine language daw guys, yung Tagalog ba, Tagalog. Tapos, sabi ko, turuan ko naman ng konti, pakunti-kunti lang. Sabi ko kasi, ano naman kasi pag tinuruan ko sila, may alam na sila yung mga sinasabi ko kasi may mga yung sinasabi ko sa kanila, naiintindihan nila pero hindi talaga yung hindi ko sa tinuturuan ng marami kasi hindi naman nila magagamit yun. Hindi nila magagamit yun. Naalis din ako sa kanila. Alam ko naman kasi sarili ko, naalis din ako. Mga ilang taon lang din ako sa kanila. Tapos aalis na din ako kasi hindi naman talaga bata yung alagaan kong matagal dito sa Taiwan. Sa Taiwan. Hindi kasi bata talaga yung alaga dito. Matanda talaga. So alam ko, may katapusan yung pag-aalaga ko sa kanila. Meron talaga talagang nagtapos talaga yung kontrata ko kasi malaki na yung mga alaga ko. Hanggang ano lang ako. Nag-alaga kasi ako ng mga baby. Kwento lang to. Alam niyo naman siguro to, pabalik-balik na ako ng kwento. Pero sa mga bagong nanonood dito sa channel ko, yung alaga ko dati dito sa Taiwan is baby, kambal. Tapos tumatli ako sa kanila is 2 years old. 2 years old. 2 months old pa lang yung mga bata guys, yung baby. Yung mga twin siya, kambal ba kambal. So,
2 months old. Tapos, umalis ako sa kanila is mag 6 years old na sila. So, matagal, di ba? 2 months old yung mga baby. Tapos, umalis ako 6 years old na. Saan ka pa? Ang ano lang, pag-alaga ko, di ba? Mahaba din, di ba? 6 years din, guys. 6 years. So, sabi na turuan ko daw mag-Tagalog. Pero sabi ko naman, sa sarili ko, parang ano naman, useless din ba? Useless din na turuan ko yung mga alaga kong mag-Tagalog kasi hindi din nila magagamit. Kung maano man nila, kung matuto man sila mag-Tagalog, pag umalis ako, malimutan din nila yan. Malilimutan din nila kasi maliliit pa sila eh. Mag-ano pa, lalo na mag-aaral pa sila ng, sa school nila kasi maliit pa sila, di ba? So yung mga tinuro ko sa kanila ng baby pa sila, or mga bata pa sila, malilimutan din nila yun. Useless lang. Sabi ko sarili ko, pero tinuturuan ko sila ng konti. Ngayon nga, nakita ko na nga yung mga alaga ko ulit. Ngayon is 9 years old na sila, guys. Nung nakita ko sila ulit, 6 years old, di ba? Nung iniwan ko sila, or nung naglipat ako ng amo, nung naglipat ako dito kay Lola. Tapos, nung nakita ko sila ulit, nakita kami is, ano na sila, 9 years old na sila. Nagpicture nga kami na, tatlo eh. Yung kamala sila, as in, ay, nandito na sila sa akin, guys, oh. Nandito na sila, as in, marapit, oy, ang ano na ng mga alaga ko, ang tatangkad na. Sabi ko sa ang tatangkad na ninyo. 9 years old na. Tapos, sabi ko sa kanila, oh, marunong na ba kayong mag-English? Marunong na ba kayong ganito, ganyan? Sabi nila, hindi daw sila marunong. O, tingnan mo. Kaya tinuruan ko sila, 6 years ko silang tinuruan ng English. Basa-basa pa kami ng libro, ganyan. Pero ngayon, hindi na sila marunong mag-English, guys. Bakit? I-focus na sila doon sa ano nila, sa language talaga nila. Kasi, ano naman kasi dito eh. Yung mga, school kasi dito, hindi talaga nag-ano ng English. Kung gusto mo matutong mag-English, may ano talaga yung pag-aralan mo talaga para bang kailangan na i-separate mo siya. I-separate mo siya kasi hindi katulad sa Pilipinas, na lahat ng libro natin may English, may ganyan. Ito kasi salita talaga nila, guys. Yung Chinese ba? Chinese. So, hindi talaga nila maano yung English kapag hindi nila ginustong mag-aral talaga ng English. So, yung mga alaga ko, yung natutunan lang nila is yung mga tinuro ko lang siguro dati. Yun, alam nila ngayon. Kaya, yung mga kuan, sabi ko, alam nyo na bang mag-English? Sabi ko sa kanila, hindi daw nila alam, guys, yung English. So, ito na nga, ang haba na ng sinabi ko, hindi ko pa pala sinabi bakit napagalitan ako ng doktor. Napagalitan ako ng doktor, guys, as in. Kasi, yun bang, na-admit si Lola. Na-admit si Lola, tapos, ako doon. Kasi ako lang yung nagbabantay kay Lola, guys. Ako lang yung nagbabantay sa kanya. Tapos, nagbantay ako doon. Siyempre, hindi ako marunong yung mga nurse pa doon, hindi pa marunong mag-English, as in, hindi marunong mag-English, guys. Tapos, yung mga mayroon pang mga kasama ko doon na buti na lang, may Pinay doon na caregiver, hindi siya caretaker. Caregiver talaga yung trabaho niya, nag-aalaga talaga siya ng mga patient talaga sa ospital. Yun talaga, tapos, oy, thank you, kasi magkasama akong Pinay doon, ganun. Sabi ko, tapos, siya fluent na siya kasi may asawa din siya dito eh. Parang nakapag-asawa kasi siya ng Taiwanese. So, dito na siya nakatira sa Taiwan. Pero, ang trabaho niya is caregiver. Nag-aalaga din siya ng mga patient sa ospital. Pero sa ospital na lang, hindi talaga parang ano na lang siya ba? Parang, kasi siya, caregiver kasi talaga yung trabaho niya. So, yung ko kasi, is, ang problema ko kasi dati, kapag nagsasalita yung doktor sa lola ko kasi, si Lola lang kami lang dalawa, syempre, kami lang dalawa. So, yung mga sinasabi ng doktor, hindi ko naiintindihan, guys. Hindi ko naiintindihan. Tapos, takot ako. Ang iniisip ko kasi, kasi si Lola lang yung sinasabihan niya. Ang iniisip ko kasi, iwan ko ba, bakit ganun din yung iniisip ko. Ang iniisip ko kasi, baka tanungin ako ng anak ni Lola, nung amo ko. Baka tanungin ako pagdating ba, sinabi ng doktor, ganito, ganyan. Hindi ako maka-explain kasi yung mga sinabi ng doktor, hindi ko maintindihan. Sabi ko sa sarili ko, naku, anong gagawin ko dito? Kasi yun talagang kinatatakot ko. Baka tanungin ako ng amo ko ba, anong sinabi ng doktor sa Lola, kay Lola, ganyan. So, ang ginawa ko, ito yung mali ko. Ang ginawa ko, inano ko yung cellphone ko, lang yung cellphone ko, nag-on ako ng recorder. Bawal para yun. Oo, nag-on ako ng recorder. Ni-record ko yung boses ng doktor. Hindi ko siya binidyo. Inano ko lang, voice lang, parang yung boses lang ng doktor yung inaano ko, nire-record ko, guys.
Para yun na lang yung ano ba, para magtanong man yung amo ko, sa isip ko ba, kung magtanong man yung amo ko, i-ano ko na lang sa kanya, iparinig ko na lang sa kanya yung sinabi ng doktor sa ano sa lula ko. So ngayon parang voice record nga lang. Uy, napansin ng nurse. Sabi niya, uy, ano yung ginagawa mo? Ganito, ganyan. Sabi ko, wala. Eh, kinuha niya yung cellphone ko kasi napansin niya pala, nagre-record ako ng ano, voice pa, yung boses ng doktor, nire-record ko, bawal pala yun. Na, sabi ko kasi hindi ko alam, hindi ko talaga alam, as in, kung alam ko, hindi ko ginawa, di ba? Hindi ko alam, sabi ko sa kanila, sorry po, hindi ko alam, Dok. Sabi ko sa kanya, pero syempre, English, kaya yung doktor, hindi naman marunong mag-English, parang hindi naman niya na ako in English. Inano niya pa rin ako, sabi ng ano, yun, buti na lang, hindi ako pinagalitan, guys. Pinagsabihan lang ako na bawal yan, pinadelete sa akin, ganyan. Tapos, sabi nung caregiver din ng katabi, kasi katabi lang namin ng higaan, yung Pinay din. Sabi niya, kasi busy din siya hindi niya ako nakita na nagaganon yung ginawa ko. Kasi alam niya pala na bawal yun. Kaya sabi niya, nung nalaman niya na ginawa ko yun, sabi niya, hindi pwedeng gawin yan kasi bawal yan. Sabi niya sa akin, sabi ko, di ko alam, di ko talaga alam. As in, nahiya talaga ako na para akong naano sa lupa ba yung hiya ko talaga from head to toe talaga. Head to toe talaga yung hiya ko, guys, na para bang, ay, bawal pala yun. Kaya sabi, yung dumating din yung anak ni Lola, sabi ni Lola, siyempre, nagkiwento niya, na ganyan yung nangyari. So, inano na niya sa doktor, alam niya, kahit hindi ko sabihin sa kanya na, kung ano yung reason ko, bakit ko ginawa yun, alam niya, sabi niya na, alam ko na yung ganito, worried ka lang, na hindi mo maintindihan yung mga sinabi ng doktor, ganyan. Sabi niya, bawal yun, kaya wag mo nang ulitin, sabi niya. So, yun, ano naman ako doon, kaya hindi ko lang talaga inulit, parang first time lang din naman kasi yung hospital si Lula. Hindi na naulit yun. From ilang buwan pa lang ata ako noon. Ilang buwan pa lang ako dito kay Lola. Ngayon kasi matagal na ako mag 4 years na ako kay Lola, hindi na naulit na na hospital si Lola. So yun yung ko ba nga, pag nangyari sa inyo, wag niyong gawin. Wag niyong i-record. Kahit kayong pag-video, bawal yun, guys. Wag kayong mag-video sa hospital. Huwag kayong mag-video sa ospital na bawal yun. Baka maanuhan kayo, bawal yun. Huwag kayong kasi huwag niyong gawin. As in, bawal siya, bawal. Never. Hindi na mauulit, hindi ko na gagawin yun. Kasi napagsabihan na ako ng doktor. As in, nahiya talaga ako. As in, yung hiya ko talaga. As in, grabe. Grabe talaga, guys. Kaya huwag niyong gawin, please. Please lang. Kasi, ewan ko, baka, hindi ko naman kasi talaga alam. Hindi ko talaga alam. As in, kung alam ko lang, hindi ko sana ginawa. Bakit ko gagawin, di ba? Kung alam ko, hindi ko kasi alam. Kaya kayo, pag may alaga kayong matanda, tapos nandun kayo sa ospital, huwag kayong mag-video, huwag kayong ha? Para hindi kayo mapagalitan, kasi bawal yan, as in, bawal yan, bawal. Yun lang, guys. Thank you for watching. Please subscribe, like, and comment. Thank you for watching. Until next time, bye-bye!